Isang 88 taong gulang na mayamang lolo at isang 23 taong gulang na dalagang mahirap. Hindi ka ba nagsisisi? Sa pag-angat ng kanyang ulo sa tanong na iyon, napaluha ang dalaga. Nagsisimula na ang kwento. Sa araw kasal na 88 taong gulang na pandaigdigang pianistang si Ricardo Santos at ng 23 taong gulang na dalagang si Clara Reyes, ang isang marangyang bulwagan sa Maynila ay binahanga flash ng kamera. Itinutok ng mamamahayag ang kanilang mga kamera habang ang mga bisita ay nagbubulungan. Tingnan mo naman ang agwat ng edad nila. Grabe, hindi ba't parang panloloko yan? May bumulong na tila nandidiri at sumang-ayon naman ang katabi niya. Siguradong nagpapaloko lang ang matanda. O kaya naman, pera lang ang habol ng babae. Si Ricardo Santos ay isang maestro na kinilala sa buong mundo sa loob ng 60 taon. Mayroon siyang mga eksklusibong manager sa New York, Paris, London, at Tokyo at kumitang daan-daang milyong piso mula sa kanyang mga pagtatanghal. Siya ay isang buhay na alamat sa mundo ng musika sa Pilipinas. Sa silid ng nobya, nakaupo si Clara sa harap ng salamin. Ang kanyang katawan ay balot sa isang puting-puting bestida, at ang belo na gawa sa puntas ay nakalaylay sa kanyang mabalikat. Ngunit ang mga mata niya sa salamin ay walang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang dulong kanyang mga daliri na may hawak sa buket ay namumuti sa higpit ngang pagkakahawak, at kahit anong kagat niya sa kanyang labi, hindi tumitigil ang panginginig. Lola, ano po ba itong ginagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit walang sumasagot. May narinig siyang ngayapa sa pasilyo. Bumukas ang pinto at magalang na yumuko ang katiwalang si Mang Tomas. Ma'am Clara, magsisimula na po ang seremonya. Handa na po ba kayo? Dahan-dahang tumango si Clara. Tumayo siya at muling hinawakan ang buket. Hindi niya alam nun na ang kasal na ito ang lubusang babago sa kanyang buhay. Puno ng tao ang lobby ngang bulwagan. Karamihan ay mga kasamahan sa industriya ngang musika ni Lolo Ricardo at ang ilan ay mga usisero lamang. Isang 88 taong gulang na maestro, magpapakasal sa isang 23 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Anong klaseng komedya to? Sabi ngang isang lalaki habang nakahalukip-kip. Hindi ba't isa siyang manloloko? Siguradong habol lang niya ang yaman. Ang babaeng katabi niya ay naktakip ngang bibig at humagikgik. O nga, gaano kaya karami ang pera niya para gawin yan? Nawawala na ba sa sarili ang matanda? Pinalibutan ng mamamahayag ang pasukan ng bulwagan at walang tigil sa pagpindot ng kanilang mga kamera. Sa bawat kislap ng flash, napapangiwi ang nga bisita. Ito na ang pinakamalaking chismis. Bukas, laman na itong lahat ng dayaryo. Bulong ng isang reporter sa kanyang kasama, habang ang isa naman ay may time text sa kanyang cellphone. Sa likurang bahagi ng bulwagan, may isang lalaking nakaupo na nakasuot ng itim na Amerikana at may malamig na ekspresyon. Siya si Miguel Tan, ang malayong pamangkin ni Lolo Ricardo. Dahil walang asawa at anak si Lolo Ricardo, si Miguel ang legal na tagapagmana niya. Dahil wala siyang anak o kapatid, inakala niyang sa kanya mapupunta ang daan-daang milyong piso. Nakahalukip-kip siya habang matamang nakatingin sa entablado. Wala na talaga siya sa katinuan, malamig niyang bulong. Kung wala lang ang babaeng yan, akin na sana ang lahat. Tinapik ng kanyang asawa ang kanyang braso. Hon, dahan-dahan lang, nakatingin ang nga tao, ngunit hindi ito pinansin ni Miguel, nakatuon pa rin ang kanyang tingin sa entablado. Tumunog ang martsang kasal. Sabay-sabay na tumayo ang nga bisita at lumingon sa likod. Dahan-dahang naglakat si Clara sa pulang karpet. Nangingini ang kamay niyang may hawak na buket, ngunit hindi siya tumigil sa paglakad. Ramdam niya ang bigat ng mga tingin mula sa makabilang panig. Sa dulo ng tablado, nakatayo si Lolo Ricardo, tangan ang kanyang tungkod. Mayos na nakasuklay ang kanyang puting buhok, at sa suot niyang itim na tuksedo, mukha pa rin siyang kagalang-galang. Nang tumayo si Clara sa harap niya, bahagya siyang ngumiti. Salamat Clara, Hija. Nanginginig ang kanyang boses sa pabulong na sabi,
Umakyat ang pari sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang araw na ito ay isang napaka-espesyal na okasyon. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, ngunit patuloy pa rin sa pagbubulungan ang ngabisita. Ngayon, ating pakinggan ang panunumpang ang ikakasal. Pagkatapos magsalitang ang pari, sandaling tumahimik ang lahat. Nagpatuloy ang seremonya hanggang sa dumating ang oras para sa isang espesyal na pagtatanghal. Kinuhang MC ang mikropono at nagsalita. Ang susunod po ay isang solo piano mula sa nobya, si Bebe Clara Reyes. Ang pamagat ngang piyesa ay para kay Elena. Nagkaroon ngang bulungan sa mabisita. Para kay Elena. Ano yun? Ngayon ko lang narinig ang piyesang yan. Sa gitna ngang entablado, nagniningning ang isang Steinway grand piano sa ilalim ngang mailaw. Dahan-dahang lumakat si Clara patungo sa piano. Sumayat ang laylayan ng kanyang bestida sa sahig at maingat na tumapa ang kanyang nga puting sapatos sa entablado. Umupo siya sa harap ng piano at naramdaman ang lamig ng ngatipa sa dulo ng kanyang nga daliri. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ipinatong niya ang kanyang nga kamay sa ngatipa, ngunit hindi tumigil ang panginginig. Pumikit siya. Naalala niya ang mukha ngang kanyang lola. Clara, apo, espesyal ang piyesang ito. Ito ang paboritong kantang lola mo. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang nga sinabing kanyang lola nung bata pa siya habang tinutugtog ito. Pinindot ng kanyang nga daliri ang ngatipa. Umalingaw-ngaw ang unang nota sa bulwagan. Mababa at malalim ang tunok nito. Sumunod ang ikalawang nota at pinunong ikatlong nota ang hangin. Tumigil ang bulungan ng mabisita. Lahat ay humingang malalim at nakinig sa musika. Nakatayo si Lolo Richardo habang nakatingin sa entablado. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod at nanginginig ang kanyang ngalabi. Naging mamasa-masa ang kanyang mga mata at isang butil ngang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Elena, garalgal ang kanyang boses. Ang nga daliri ni Clara ay tila dumudulas sa ibabaw nga tipa. Bawat nota ay lumulutang sa hangin at ang himig ay malungkot ngunit maganda. May ilang bisita na pumikit at nagpakalunod sa musika habang ang iba ay nagtataka kung ano ang piyesang iyon. Isang matandang Ginoo ang bumulong sa kanyang katabi. Kumpas ba ito ni Maestro Ricardo? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Sa likuran, isang malami na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel, perpektong pag-arte. Napakagaling na niyang manipulahin ang matanda. Nakahalukip-kip siya at umiling na tila ng iinsulto, ngunit ang kanyang asawa ay naglabas ng panyo at pinunasan ang kanyang nga mata. Hon, sobrang lungkot ng kantang ito. Sabi niya sa nanginginig na boses, ngunit hindi sumagot si Miguel. Naktapos ang pagtuktog. Ang huling nota ay umalingaw sa bulwagan at dahan-dahang naglaho. Sandaling katahimikan ang namayani. Walang pumalakpak. Lahat ay tulala at nakatingin sa entablado. Iminulat ni Clara ang kanyang mata at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Naktama ang kanilang mata ni Lolo Ricardo. Patuloy pa ring umiya ang matanda. Tumango siya. Si Mang Tomas ang unang pumalakpak. Ang tunok na iyon ang nagsimula at isa-isang sumunod ang ibang nga bisita. Napuno ngang palakpakan ang bulwagan. Ngunit ang mga palakpak na iyon ay hindi dahil sa pahanga, kundi dahil sa pagkalito. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang handaan. Ngunit kalahati nga mga bisita ay umalis bago pa man may hain ang pagkain. Mauna na ako. May kailangan pa akong asikasuhin. Ay, ako rin. May biglang lakad. Habang papalabas ng bulwagan, patuloy pa rin sa pagbubulungan ang mga tao. Kakaibang kasal talaga. Hindi ba't kahina-hinala ang babaeng yan? Ang mga naiwan ay kumain habang tumatawa at nag-usap na parang nanonot ng isang komedya. Bumalik si Clara sa silid ng nobya. Hinubat niya ang bestida at nagsuot ng simpleng damit. Nang tumingin siya sa salamin, kumalat ang kanyang makeup. Namumula ang paligid ng kanyang mata. May kumatok sa pinto. Ma'am, sabi po ni Chairman, uuwi na raw po tayo. Narinig ang boses ni Mang Tomas. Kinuha ni Clara ang kanyang bag at binuksan ang pinto. Sige po, tara na. Umalis ang sasakyan mula sa bulwagan patungo sa mansyon. Sa labas ngang bintana,
Dumadaloy ang nga ilawng gabi sa Maynila. Tahimik na nakaupo si Lolo Ricardo sa upuan sa tabing driver. Sa likod, mahigpit na makahawa ang nga kamay ni Clara. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng Amsyon, bumukas ang malaking bakal na tarangkahan at pumaso ang sasakyan. Kumikinang ang mailaw sa pagitan ng nga punong nakatanim sa hardin. Bumukas ang pintuan sa harap at yumuko ang mga kasambahay. Maligayang pagdating, Chairman. Ma'am, pumasok si Clara sa loob ng mansyon. Nakita niya ang sala na may mataas na kisame at nagniningning na chandelier. Ngunit higit sa karangyaan, lamig ang una niyang naramdaman, naunang umakyat ng hagdan si Mang Tomas. Ma'am, dito po. Naglakat sila sa pasilyong ikalawang palapag. Huminto si Mang Tomas sa harap ngang isang silid sa dulo. Nang buksan niya ang pinto, isang malinis at maayos na kwarto ang bumungad. Hindi pala ito ang silid ng mag-asawa, pabulong na sabi ni Clara. Yumuko si Mang Tomas. Sinabi po ni Chairman na gusto niyang maging comfortable kayo. Tumango si Clara. Salamat po. Pakaalis ni Mang Tomas, umupo si Clara sa dulong gama. Malambot ang puting sapin at ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa bintana. Mabigat ang kanyang dibdib. Pumikit siya, ngunit hindi siya makatulog. Gaano katagal na ang lumipas? May narinig siyang mayapa sa pasilyo. May kumatok. Clara, tulog ka na ba? Boses iyon ni Lolo Ricardo. Bumangon si Clara at binuksan ang pinto. Nakasuot ang matanda ang bata de banyo sa ibabaw ng kanyang pantulog. Pasensya na, Clara. Gabing-gabi na ako dumalaw. Nanginginig ang boses ngang matanda. Ayos lang po, Lolo. Gising pa rin po ako. Binuksan ni Clara ng maluwag ang pinto. Dahan-dahang pumasok ang matanda. Maingat siyang naglakad gamit ang kanyang tungkot at umupo sa isang silya. May hawak siyang isang lumang piraso eng music sheet. Bakas sa naninilaw na papel ang paglipas eng panahon. Gusto kong ipakita ito sa iyo. Inilapa eng matanda ang music sheet sa mesa. Dahan-dahang lumapit si Clara at tiningnan ito. Nakita niya ang pamagat na nakasulat ng kamay sa pabalat. Para kay Elena. Isinulat noong 1959. Richardo Santos. Kumabog ang kanyang puso. Ito po, pumikit ang matanda at nagsalita. Ang pangalan ng lola ko ay Elena Cruz. Nanginginig ang makamay ni Clara. Opo, tama po. Garalgal ang kanyang boses. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang ngamata at tiningnan si Clara. Muling namasa-masa ang kanyang ngamata. Ginawa ko ang kantang ito para sa isang tao lang. Para sa nag-isang babaeng minahal ko 60 taon na ang nakalilipas. Napaupo si Clara sa isang silya. Mahigpit niyang hinawakan ang music sheet. Lola, kayo po pala ang taong iyon, tumango ang matanda. Oh, si Elena ang lahat sa akin, ngunit hindi kami maaring magkasama. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang liwanag ng buwan ang tahimik na pumapasok sa bintana. Kinabukasan, tumagos ang sikat ng araw sa pagitan ng makurtina. Nagising si Clara at tiningnan ang kisame. Ang pag-usap nilang matanda kagabi ay parang isang panaginip. Bumangon siya mula sa kama at nagpunta sa banyo. Ang kanyang mukha sa salamin ay mukha paring pagod. Nagbihis siya at binuksan ang pintong kwarto. Tahimik ang pasilyo. Bumaba siya sa hagdan patungo sa sala sa unang palapag. Walang tao sa hapagkainan. Lumapit ang isang kasambahay at yumuko. Ma'am, handa na po ang almusal. Si Lolo po, tanong ni Clara. Maaga po siyang kumain at nakpunta na sa kanyang silid aklatan. Tumango si Clara at umupo. Mayos na nakahain ang mainit na tinola, kanin at iba pang mga ulam. Kinuha niya ang kutsara, ngunit wala siyang ganang kumain. Pagkatapos ngang ilang subo, uminom siyang tubig. Dumating si Mang Tomas. Ma'am, hinihintay po kayo ni Chairman sa silid aklatan. Tumayo si Clara at sumunod kay Mang Tomas. Dumaan sila sa pasilyo at huminto sa harap ng silid aklatan. Nakasara ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Kumatok si Mang Tomas. Chairman, kasama ko na po si Ma'am Clara. Pumasok kayo. Narinig ang boses ng matanda mula sa loob. Huminga ng malalim si Clara at binuksan ang pinto.
Puno ngang libro ang silid aklatan. Nakahanay ang mga estanteng libro sa mga pader at may isang malaking mesa sa tabing bintana. Nakaupo si Lolo Ricardo sa harap ngang mesa. Maupo ka Clara. Itinuro ngang matanda ang silya sa tapat niya. Dahan-dahang lumapit si Clara at umupo. Sandaling tumingin ang matanda sa labas ngang bintana bago nagsalita. Gusto mo bang malaman kung bakit nanatili akong binata hanggang ngayon? Mababa ang kanyang boses. Nakaupo si Clara sa silya at tinitiknan ang matanda. Malabo ang kanyang mga mata. Ngunit may malalim na pangungulila sama ito. Taong 1960 noon. Ako ay 25, si Elena ay 23. Binuksan ng matanda ang isang kahon sa mesa at kumuha ng isang lumang litrato. Sa itim at puting litrato, isang batang lalaki at babae ang makatabing nakaupo sa harap ng piano. Nakapatong ang makamay ng lalaki sa mga tipa at ang babae ay nakatingin sa kanya na may malawa na ngiti. Ito kami, si Elena at ako. Ibinigay ng matanda ang litrato kay Clara. Tinanggap ito ni Clara na may nangingini na mga kamay. Tinitigan niya ang mukha ng babae. Ito ang kanyang lola nung kabataan nito. Lola, ang ganda niyo po pala. Pabulong na sabi ni Clara. Tumango si Ricardo. Oh, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngunit higit pa ron, mas maganda ang kanyang pagtuktok ng piano. Pumikit ang matanda at binalikan ang nakalipas na 60 taon. Nagpasya kaming mag-aral sa Germany. Pareho kaming natanggap sa Berlin University of the Arts. Nakabili na kami ng tiket sa eroplano at naitakda na ang petsa ng aming pag-alis. Nanginginig ang kanyang boses. Nakasundo kaming makita sa Naya noong Mayo 15, 1960. 2 oras bago ang flight, naghihintay na ako sa airport. Naniniwala akong darating siya. Naksara ang kamao ng matanda. Ngunit hindi siya dumating ng araw na iyon. Napigil ni Clara ang kanyang hininga. Naramdaman niya ang sugat na hindi pa rin naghihilom kahit pagkatapos nga 60 taon sa boses ng matanda. Nahintay ako hanggang sa huling tawag para sa pagsakay, ngunit hindi talaga siya dumating. Pinunit ko ang aking tiket. At hindi ako sumakay sa eroplanong papuntang Germany. Sandaling huminto sa pagsasalita ang matanda. Nalaman ko na lang kalaunan na pinigilan siyang kanyang ama habang papunta sa airport. Pilit siyang isinakay sa kotse at dinala pauwi. Nakatagda na pala ang kasal niya sa panganay na anak ng isang mayamang negosyante. Garalgal ang boses ng matanda. Nagmakaawa raw si Elena sa kanyang ama, ngunit walang nangyari. Ikinulong siya sa kanyang silid at hindi man lang ako pinayagang makita. Hindi man lang siya nakapagpadala ng sulat. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Mula nun, hindi na ako nag-asawa. Hindi ko kayang isipin ang sinuman maliban kay Elena. Naging manhid ang puso ni Clara. Lolo, at lumipas ang 60 taon. Ngunit isang araw, sa salangang bahay ko, may isang batang babae na tumutuktok ng para kay Elena. Tiningnan ng matanda si Clara. Nang malaman kong apo kaniya, para bang si Elena na mismo ang dumating para hanapin ako. Naramdaman ni Clara na tumutulo ang kanyang mga luha. Pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang kamay, ngunit patuloy pa rin itong dumaloy. Kinukwento rin po kayo ni Lola. Sabi ni Clara sa nanginginig na boses. Noong bata pa po ako madalas niyang gawin iyon. Kapag tinatanong ko kung ano ang pinakamalaking pagsisisi niya sa buhay, lagi niyang sinasabi ang parehong sagot. Ang pakawalan ng isang tao. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Naalala pa pala niya ako. Pumikit si Clara. Naalala niya ang araw na iyon, 3 taon na ang nakalipas. Isang araw bago siya pumasok sa kolehiyo. Mag-isang pumunta ang kanyang lola sa bangko. Nag-withdraw siya ng 40,000 piso. Pera itong naipon niya sa loob ng 3 taon mula sa pahuhugas ng pinggan sa isang restaurant. Ibinigay niya sa teller ang account number para sa tuition fee ni Clara. Pakideposito po dito. Nanginginig ang boses ng kanyang lola. Pang tuition pong apo ko. Ibinigay ng teller ang resibo ng deposito at maingat itong inilagay ng kanyang lola sa kanyang bag. Salamat po.
sabi ngang kanyang lola habang yumuyuko. Lumabas siyang bangko at tumayo sa harap ngang tawiran. Naging berde ang ilaw at nagsimulang tumawid ang nga tao. Tumunok ang cellphone ngang kanyang lola. Tawag iyon mula kay Clara. Masayang sinagot ng kanyang lola ang tawag. Hello lola. Clara, apo, naideposito ko na ang tuition mo. Tingnan mo na lang. Masayang sabing kanyang lola. Dahan-dahan siyang nagsimulang tumawid sa kalsada. Lola, talaga po, salamat po. Narinig ang boses ni Clara sa kabilang linya. Sige apo, congrats. Hindi man lang kita napatutor. Pero proud na proud ako sa iyo. Nanginginig ang boses ngang kanyang lola. Nun iyon. Mula sa kaliwa, isang malakas na tunok ngang makina ang narinig. Isang lasing na superang hindi pinansin ang pulang ilaw at humarurot. Naksigawan ang mataw. Ingat po, umiwas kayo. Lumingon ang kanyang lola habang hawak pa rin ang telepono. Napuno ang kanyang paningin ng liwanag mula sa mga headlight. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-naw sa kalsada. Tumilapon ang katawan ng kanyang lola bago bumaksak sa lupa. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay at gumulong sa kalsada. Lola, lola, sigaw ni Clara sa kabilang linya, ngunit wala nang sumasagot. Tanging sigaw at tunok ngang biglang pakpreno ang narinig. Nakumpulan ang matao sa paligid ng kanyang lola. May tumawag sa 911 at may lumuhot sa tabi niya. Lola, gumising po kayo. Sumakay ngang taxi si Clara at nagmamadaling pumunta sa lugar ng aksidente. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya mahawakan ng maayos ang kanyang cellphone. Pagdating niya makalipas ang 20 minuto, nakaalis na ang ambulansya. Tanging mabakas ng dugo ang natira sa kalsada. Tumakbo si Clara papunta sa ospital. Tinulak niya ang pintong emergency room. Nasaan po si Lola Elena Cruz? Itinuro ngang isang nurse si Clara sa loob ng emergency room. Tumayo siya sa harap ngang isang kama na may kurtina. Nang buksan niya ang kurtina, nakahiga ang kanyang lola. Punong dugo ang kanyang katawan. At may oxygen mask na nakatakip sa kanyang bibig. Lumapit ang isang doktor at yumuko. Kayo po ba ang kamag-anak? Opo. Ako po ang apo niya. Nanginginig ang boses ni Clara. Sandaling huminto ang doktor bago nagsalita. Pasensya na po. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit nang hina ang mga tuhod ni Clara, napopo siya sa sahig. Hindi po totoo yan. Hindi na nagsalita ang doktor at tahimik na umalis. Lumuhod siya sa tabing kamang kanyang lola. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig. Lola, lola. Nanikip ang kanyang lalamunan at hindi na siya makapagsalita. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nakapikit ang kanyang lola at hindi gumagalaw. Hindi na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Tahimik ang burol. Walang mga bisita sa maliit na kapilya. Mag-isang nakaupo si Clara sa harap ngang larawan ng kanyang lola, nakasuot ng damit panluksa. Nasa isang frame ang larawan ng kanyang lola nung kabataan nito. Masakit tingnan ang masayang ngiti sa mukha ng kanyang lola. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang staff ang punerarya. Ma'am, kailangan niyo na pong kumain. Ayos lang po ako. Umiling si Clara. Hindi na nagsalita ang staff at umalis. Tiningnan ni Clara ang larawan at umiyak. Lola, kung hindi lang po ako tumawag binalot siyang pagsisisi. 3 araw siyang nagbantay sa burol, ngunit walang dumating na bisita, walang kamag-anak o kaibigan ang kanyang lola, silang dalawa lang. Sa araw ng libing, sumunod si Clara sa kabaong kanyang lola papasok sa sasakyan. Mahaba at malungkot ang daan patungo sa cremation. Nang ayusin ni Clara ang gamit ng kanyang lola, binuksan niya ang isang lumang aparador. Sa gitna ng mga damit at lumang libro, may nakita siyang isang tumpok ngang naninilaw na papel. Maingat niya itong binuklat at nakita ang isang music sheet. May nakasulat na pamagat sa pabalat. Para kay Elena, isinulat noong 1959. Ricardo Santos. Napigil ni Clara ang kanyang hininga. Ano to? Isa-isa niyang binuklat ang pahinan ng music sheet. Puno ito ng manota at sa gilid ay may mga sulat kamay ng kanyang lola. Ricardo, patawarin mo ako.
Pero ang kantang ito ay mananatili sa akin magpakailanman. Nanginginig ang makamay ni Clara. Niyakap niya ang music sheet sa kanyang dibdib. Ito ang kantang laging tinutuktok ng kanyang lola para sa kanya. Lola, bakit po nasa inyo ang kantang ito? Walang sumagot. Tanging ang hangin na umihip sa labas ngang bintana ang nagpapagalaw sa mga kurtina. Tiningnan ni Ricardo si Clara. Itinago pala itong lola mo. Nanginginig ang kanyang boses. Tumango si Clara. Madalas niya po itong tuktugin para sa akin noong bata pa ako. Nung sinabi kong gusto kong mag-aral ng piano, wala kaming para sa lessons. Pero siya mismo ang nagturo sa akin. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Palagi siyang umiyak habang tinutuktok ang kantang iyon. Tinanong ko siya kung bakit, pero hindi siya sumagot. Hinaplos lang niya ang buhok ko at sinabing, Clara, sana maging pianista ka balang araw. Pumikit si Ricardo. Tumulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi pala niya ako nakalimutan. Nanikip ang kanyang lalamunan at hindi na siya makapagsalita. Lumapit si Clara sa matanda at